Alam nyo kung bakit umiitim ang dahon ng kalamansi? Dahil po yan sa ating white flies. Yung pong white flies o pati na rin po yung tinatawag natin na mga dapurak, yan po ay lumalabas ngayon pong naglalalamig. At hindi lang po ngayon yan, hanggang Pebrero yung pong ating white flies na ito. Pero kung tutuusin, kahit po sa anumang buwan, yan ay lumalabas, lalo na pagka mayroong gulay. Yung pong ating inaabang na kalamansi natin na palakihin, pitasin. Eto na siya mga katribya, nakalaylay na po. Isipin niyo, apakabata po nitong ating kalamansi, pero grabe ang bunga niya. Good morning po sa inyo mga katribya. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Magandang umaga, magandang gabi. Anumang oras po dumating po ang ating pong vlog, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayon po mga katribya po ay matindi na po ang ating lamig ng panahon. Dahil kasi ngayon mga katribya po ay January, kaya yung pong ating white flies ay nananalasa na sa ating pong mga kalamansi. Kaya doon po sa ating mga katribya, alam nyo kung bakit umiitim ang dahon ng kalamansi? Dahil po yan sa ating white flies. Yung pong white flies o pati na rin po yung tinatawag natin na mga dapurak, yan po ay lumalabas ngayon pong naglalalamig. At hindi lang po ngayon yan, hanggang Pebrero yung pong ating white flies na ito. Pero kung tutuusin, kahit po sa anumang buwan, yan ay lumalabas, lalo na pagka mayroong gulay. Yung pong ating inaabang na kalamansi natin na palakihin, pitasin. Eto na siya mga katribya, nakalaylay na po. Isipin niyo, apakabata po nitong ating kalamansi, pero grabe ang bunga niya. At syempre po yung ating pong inaalaga ang mga bulaklak noon, ngayon ay mga buko na siya. Kita na rin mga katribya po yung ating mga may sira, yung mga hindi natamaan po ng ating mga gamot, laglag po yan. Pero yung iba naman, mga buo yan, hindi naman po tayo nagtataka dyan, dahil gamit lang naman natin mga katribya ay chargeable. Siyempre sa chargeable, hindi naman lahat po yan ay matatamaan po ng ating gamot. Pero ang mahalaga, nga marami pong natirang buo compare po natin doon sa mga nasira. Hindi naman po talaga natin mape-perfect mga katribya ang ating pong pag-aalaga. Kahit man po yung mga nagsisipag power spray, ay nalalaglagan din po ng bunga. Ang masaklap, walang matitira doon po sa inyong alaga. Tayo mga katribya, majority naman po yung mga natira, yung pong mga buo, ayos lang, hindi tayo malulugi, kundi bagkus kikita pa po tayo nito. Hinahawan natin mga katribya po yung mga nasa ilalim, dahil hindi naman po ito naaabot ng ating herbicide. Pagka ito ay ating herbicide, tatamaan na po yung dahon ng ating kalamansi. Kaya obligado nating hawanin ang ilalim. Yung iba po ay nakakalaki pa. Yan. Yan ang ating trabaho mga katribya. Katapos natin ang ating pag-spray, dito naman po tayo tumututok sa ating hawanin, damuhin sa ating kalamansi. Pero kagandahan naman ito, meron tayong bunga, meron tayong palakihin, meron rin tayong pitasin. Marami po rito mga katribya po, dumalagap Ako sarap pong pitasin ito. Kaya sigurado, pag po bata mga katribya po ang inyong kalamansi, lalo kang ganito na
marami pong bunga, marami pong mga nag-aabang na sila po ay makapitas. Kaya lang siyempre ang magiging priority natin pong pumitas nito, yung talagang mamimitas natin. Hindi natin magiging priority po ibang mga dayo, kasi ngayon lang sila pipitas dyan nung pagpanahon po na marami ang bunga. Pero pagka panahon po na ang kalamansi po ay halawin na, hindi mo na sila mahagilap, hindi mo na makita. Toral, sino po yung nagtiyaga, siya po ang magkakapalad. Pag marami po kasi mga katribya pong pitasin, pati rin po yung mga tagapitas, maganda po ang kikitain. Compare natin doon sa konti ang pitasin, konti rin ang kikitain nung mamimitas. Nililinis po muna natin para maganda-ganda. Pagka naging 1,000 yung kalamansi, babalik ulit dun sa 1,000, ate pong ipapipitas na. Eto, kung totoosin, lalaki pa ito. Ayan, maliliit pa ito mga katribya. Ayan, dumalaga tawag dyan magiging ganito yan mga katribya. Pag ganito, sagad na po ang laki nya. Yan, sagad na yan. Kaya pwede pa natin yung ihintay na hindi po tayo maargabyado. Kahit naman po mga katribya na yung ating kalamansi hindi maabot po ng 1,000 ang presyo, kikita pa rin tayo. Ayaw ko bakit nakikita pa rin tayo rito sa ating kalamansi. Wala naman po tayong gaano pong maraming ginastos dito lalo na po doon sa gamot. Ang abono naman po natin mga katribya, hindi naman po siya ganun kamahalan, pero ang ganda po ng epekto. Pati na rin, lalo na siyempre ang gamot. Alam nyo ba, ang mga farmers dito sa mga magkakalamansi, para makapagpabunga ng marami, gumagastos sila ng 30 hanggang 40 mil sa kanila pong alagaan. Iba nga pagka po medyo maluwang, maabot ng 50. Iba nga, ibang mga, siyempre mga may yabang na rin, maabot ay ka ng 100,000. Ganun po kamahal ang magpa-bunga at magpaalaga ng ating pong kalamansi. Tayo hindi po ganun ang ating inaabot po ng ating pong alaga. Kaya nga po nung pinakita ko po sa inyo ng mga nakakaraan, siguro masasabi natin, tayo na po pinakamatipid na maintenance ng ating pong kalamansi. Pero ang ganda naman po ng bunga mga katribya, kasi gamit lang naman natin chargeable. Yun po ang ating pong kadalasan sinasabi sa inyo. Di mo kailangan paliguan ng kalamansi ninyo ng gamot para ang mga insekto ay mamatay o mawala. Actually, nabubulabog lang po sila kapag po tayo ay nag-i-spray. Pero after now, paglipas ng gamot, babalik ulit po sila. Ang nangyayari mga katribya, pagka po ibang mga nag-aalaga ng kalamansi, meron lang silang tinatawag na 10 set o yung 10 pag-i-spray. Pagkatapos ng 10 pag-i-spray, bibitawan na po nila ang kanilang kalamansi, di na po nila alagaan. Doon na nga po nangyayari na marami na po ang mga nahuhulog o mga nasisira. Yun yung mga iba tinatawag natin na isahang bungahan na lang. Tayo mga katribya, hindi po isahang bungahan ang ating kalamansi, dahil continuous po yung ating pag-aalagang ginagawa. Kasi continuous yan mga katribya, hindi ka po mapapatlangan sa bawat buwan ng inyong harvest. Lagi kayong mayroong inaabangan, mayroong kayong palakihin. So, natanggal natin ito mga baging, yung mga pandakake, nagawang tagdan po ng tirador ng mga bata noong araw. Yung ganyan din ang ginagawa namin, tagdan. Dahil after nito mag-herbicide na tayo,
dahil tayo po'y nagpatubig na. Kaya sigurado ay tutubo ang marami pong damo. Naghulip na tayo rito. Yung ating mga hindi nakasurvive na kalamansi, atin na po siyang pinalitan para sa susunod sila naman po ang hahataw. Matanda na itong ating kalamansi, meron tayo uling bata. Tabas-tabas tayo mga katribya. Yan, mahirap pong patay sa kawan yan insecticide, insecticide sa ating herbicide. Ayan o. Yan mga katribya po yung bunga ng ating kalamansi. Susun-susun, nalalaki na. Kaya doble po ang laki ng ating kalamansi mga katribya. Kaya kahit na sabihin natin na mababa po ang presyo, sulit pa rin dahil bawi tayo do sa laki. Compare natin do sa mababa ang presyo ng kalamansi, maliliit pa bunga ng kalamansi mo, lugi ka pagka iyong pinapitas. Maghihintay lang tayo mga katribya, wag tayong mainit. Kaya lang minsan napipilit ang ibang pong mamitas ng kanilang kalamansi, di po makapaghintay dahil kailangan nila ng pang maintenance sa kanilang alaga. Wala po silang pagkukunan o puhunan sa kalamansi din kukunin yung kanilang pinang-aalaga sa bulaklak at bunga. Kaya kahit na mababa, ibinibigay. Di naman po natin sila po pwedeng masisi dahil syempre kailangan nila rin mag-maintenance o mag-spray ng kanilang kalamansi. Tayo naman, pumumalit lang naman po ang ating maintenance, ay nakakapaghintay po tayo na lumaki ang bunga ng ating kalamansi. Ayan, malinis na. Nakita na po mga katribya po yung kabungahan. Ito yung matinding baging. Yan. Ito yung ating hinahawang kasi pagka ito'y hinerbicide natin mga katribya, meron tayong kalamansi tatamaan. Although hindi naman po mamamatay ang kalamansi ninyo, kaya lang sasaktan dahil natamaan po ng herbicide, lalo na kung may bunga matutuyo. Yan po ang ating trabaho. Kaya dito po sa ating vlog mga katribya, aktual po nating ipinakikita sa inyo yung paraan ng ating pong pag-aalaga para meron kayong idea. Tayo ang vlogger na tutorial, tapos trabahador pa na kayang alagaan ng isang tao kahit 2,000 ang inyong kalamansi, basta kompleto ng gamit, may tubig, at syempre meron kayong maintenance. Ang mahirap wala po kayo ng lahat na yon, kaya pa kahit marami kayong tao hindi rin po mahalagaan kasi wala kayo pang maintenance ganyan yun. Importante kasi mga katribya po yung ating maintenance. Nandiyan kasi ang buhay. Siyempre lalo na po yung knowledge o yung kaalaman. Meron kang pang maintenance, di mo naman alam ang gagawin mo, useless lang din.
sisira rin ng inyong tuwa. Kagaya nga na iba nating mga katribya, natuwa sila nung marami pong bulaklak, kaya lang nalungkot sila dahil nasira ang kanilang alaga na kalamansi. Yan. Ito yung kalamandarin. Yan ang ating tinututukan, tinitingnan sa ating kalamansi. Yung isang diretsuhan na ito, yan, na matinik. Ginagawa natin yan, ate po siyang pinantutukod para hindi po siya masayang. Yan. Pwede natin siyang pang-alalay. Babawasan na lang natin pagka po sumobra po ang taas nito, para meron po tayong pantukod sa ating kalamansi. Ito yung bayabas. Ito kasi mga trivia po yung native na bayabas. Matanggal din natin to, mga natai po ng ibon. Ang mga ibon kasi basta't pagka itinayin niya tumutubo, kagaling. Tibay nung sili natin, buhay pa hanggang ngayon. Ingat lang din tayo mga katribya po sa pagtataba sa ilalim, baka tamaan po ang bunga. Pag marami kasi mga katribya pong bunga, hindi natin naiiwasan na tamaan ang kalamansi. Kaya tinitingnan muna natin kung marami pong bunga sa laylayan. Kaya wala naman, bayabas, sangang tuyo, alisin natin. Yan ang paglilinis sa ating kalamansian. Okay. Kaya na pa tayo ng kalamandarin. Ito, bayabas uli. Bayabas at baging. Buholip tayo kahapon. Kaya lahat ng ating bakante, ito, susun na po yung bunga natin dito. Pero tayo po mga maliliit natin bunga, meron tayo nakaabang naman po sa presyo. Siyempre meron tayong reject din, hindi talaga nawawala yan, reject. Ayan, o. Isipin nyo, marami pang bunga kalamansi, nagbubulaklak pa. Ngayon sana spray natin, kaya lang yung nadala po sa ibayo po yung chargeable. Ito. Meron pa tayo mga katiba pong pang ulam. Ang tawag po dyan ay alokbate.
Yan. Matagal din pala ito mga katribya pong mamatay sa herbicide. Tumutubo din. Yan po yung maganda. Gabot din po yan sa makakalimutin. Insomnia. Ika nga. Kaya mayroong tayong kababayan na medyo may problema po sa kalimot. Pakainin po natin ng alokbate. Kaya lang, iba po yung nakakalimutan kaysa dun sa talagang sadyang kinalilimutan. Lalo na halimbawa mayroong utang, diba? Ang kadalasan po doon sadyang kinakalimutan, kaya magkakaroon kagad si antimano ng sakit na insomnia, nakalimutan yung utang. Ganun yun mga katribya. Pero maganda po yun na andun po yun sa isa natin pong vlog, yung insomnia, ang ating alokbate. Yung bata natin bunga. Ito yung ating kailangan na tukuran pang suporta. Dalasan kasi yan, sobra taas. Yan ang posible pong mabakle. Gaya nito. Yan. Tukod na po natin yan para protection naman natin dito sa bunga. Dahil pag di natin tinutukuran yan, masisiklat. Kagaya nung siya natin sa nga na yun, nasiklat po siya. Ito kulubot pa po mga katribya po yung balat ng kalamansi, pero malalaki na. Maganda na po ang kanyang size. Yan, ganyan yan pagka pumarami pong bunga, mga nakayok-ayok ang ating kalamansi. Iba po dyan ay nakakuna sa lupa, nakasayad na. Ayan. Ito, dahil rin tayong damuhin sa ilalim. Yan mga katribya po yung bunga ng ating organic fertilizer. Diyan lang po tayo nahiyang. Sa tagal na po natin mga katribya pong gumagamit po ng ating abono, ito lang po yung abono na kung saan ay umokay, hindi nagbago. Kumbaga yung pong kanyang pagkaitim ng kalamansi, lalo po siyang umitim, naging dark green. Yan. Kaya kung mapapasyal po kayo, makikita nyo po mga katribya po yung kaibahan po nitong ating kalamansi sa mga gumagamit po ng mga pataba ngayon. Ito. Kailangan natin ito ng tukod pa kasi habang lumalaki ang bunga nito ay bumibigat ang kanyang daladala, kaya need niya ng suporta, suhay. Yung baging yan. Iba halos naubos yung dahon, bunga po ang natira. Meron tayong pang Pebrero, kaya kung magmamahal po ang Pebrero, meron rin tayong machechempuhan, makakadali tayo ng pang Pebrero.
Okay, mga katribya, tayo maya maya po mag-i-spray naman po tayo ng ating pong pang herbicide para po dun sa mga damong mga maliliit po na yan. Kailangan maagapan na natin yan para hindi po siya maggubat. Yan. Kaya sa tag-araw wala pong problema tayo sa paglilinis ng ating kalamansi. Pag tagulan lang tayo kung minsan nagkakaroon ng problema dahil minsan hindi po tayo makasingit dahil nag-uulanan. Pero pagka ganito nag-aaraw ay makakita ninyo madali pong mamatay po ang mga damo natin. Ito pa mga katribya po yung isa po nating nakasayad na sa lupa yung bunga. Ito, kailangan po natin ito talagang tukuran. Pero bago natin ito tukuran, linisin muna natin. Para maganda-ganda. Ingat lang din po sa paglilinis. Baka matamaan ninyo yung bunga. Sayang. Yan. Yung baging. Ito naman yung ating pantukod. Yan. Kailangan medyo mataas. Para nung kahit humangin, naangat na po yung bunga ng ating kalamansi. Hindi na po siya mabibilad po sa araw. Nakakuha na siya. Kasi pagka ito ay nabilad po sa araw mga katribya, gagalingan po yan ng lapnos na maputi po yung bunga. Tingnan niyo po yung ilalim. Naging maputi po mga tribya po yung ilalim kasi nakasahid po sa lupa. Yung ganitong nakaangat na siya ngayon, okay na. Pwede na po natin itong palintugin. Kaya lumintog na, okay na po tayo sa presyo. Yun, meron tayo isang napitas pa. Ayan. Kaya sa paglilinis natin, titingnan din natin po yung ating hinahawan, baka may bunga. Kaya nito pag ito mga katribya po yung spray po ninyo, pati bunga kasama natin ma-spray. Kaya manual natin itong nililinisan para mailitaw ang ating kalamansi. Pero ginhawa naman mga katribya dahil konti lang naman itong ating lilinisin kumpara natin doon sa hindi tayo nag-herbicide. Kaya naman mga katribya po ay ating ginras cutter. Nako, ay pati bunga na yan kasama po mag-grass cutter. Kaya hindi po natin pwedeng mapasok. Kaya advisable pa rin natin yung ating herbicide. Ayan o, na tamaan na po ng ating panampong. Linis na po ang ating ilalim. Okay, pwede tayo mga katribya mag-provide nito. Nakakabili naman ito mga katribya po sa bilihan po ng mga itak, tapos mga panggapas. Yan, nabibili po yan. Pili na lang kayo ng inyong korsonada. Kailangan po yung tauhan ninyo merong ganito para po ganitong kalamansi ay ate pong malilinis yung ilalim. Ito po yung makakapagdukot,
pwede rin po yung ating kalawit, kamatayan. Napakadaling maglinis nun dahil matalim. Nasa hiraman kasi mga katribya po yung sa atin. Kaya lang hindi na po nakabalik. Kaya kumisa na yun ang mahirap. Pag magpapahiram ka, kadalasan hindi na bumabalik. Sabi nga nung kasabihan, kung gusto mo magkaari, humiram ka, huwag mo isauli. Ngayon, yun yung mga motto po ng mga mandurugas. Nagkakaroon ng pag-aari, wala naman siyang binili. Dahil kahihiram, hindi sinasauli. Mali po yun. Kasalanan po yun. Kadadalaan tayo ng ating mga hinihiraman. Galit na galit ang damo nang makahitit ng tubig. Importante kasi yan, ang patubig. Ito. Yan, nakasayad sa lupa itong ating kalamansi, kaya obligado nating iangat paglilinis pag po siyang tamaan. Pag tinamaan kasi bunga yeah. Yeah, pati baging nasusundot natin, nakakawit. Yeah, gaya nito. Palaylay na. Ay, ayos na. Saka na po natin siya dadaanan ng herbicide. Wow. Sige mga katribya po, bukas naman po tayo ulit para po sa ating panibagong upload. God bless po sa inyong lahat, at nawa po ay sana maging continuous po ang inyong pong pag-aalaga para po marami pong kayo pong mapita o ma-harvest sa inyong pong kalamansi. Bye bye.